kaibigan, handa na ba kayong kilabutan sa isang kwentong puno ng misteryo at takot? Sa video na ito malalaman natin ang kakaibang karanasan ni Miguel na nagsimula sa isang lumang CD na may label na Conversations with Elias. Habang binabalikan niya ang nakakatakot na mga pangyayari mula sa kanyang kabataan, madidiskubre natin ang koneksyon sa isang misteryosong ROM hack at ang boses ni Ramon na tila nagmumulto sa kanya. Huwag kayong bibitiw dahil ang bawat detalye ay magpapataas ng balahibo ninyo at magpapatanong kung totoo nga ba ang lahat ng ito. Si Miguel ay nag-aayos ng kanyang mga gamit sa kanyang lumang apartment sa Makati. Habang nagpe-play ng mga lumang OPM hits sa radyo, napansin niyang medyo maalikabok na ang mga gamit niya. Grabe, ang tagal ko na palang hindi nagliligpit, sabi niya sa sarili. Habang nagliligpit ng mga gamit, natagpuan ni Miguel ang isang lumang shoebox na puno ng mga CD backups mula nung high school siya. Ano to? Bulong niya habang binubuksan ang kahon. Isa sa mga CD ay may label na Conversations with Elias na nagbalik ng mga alaala ng isang kakaibang insidente mula sa kanyang nakaraan. Biglang bumigat ang pakiramdam niya, parang may malamig na hangin na dumaan. Hindi maiwasan ni Miguel na maalala ang mga nakakatakot na pangyayari na bumalot sa kanyang kabataan habang hawak-hawak ang CD na tila may bigat sa kanyang mga kamay. Bakit nga ba kita itinago? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa CD. Noong 2004, si Miguel ay isang high school senior na mahilig sa mga video games at admin ng isang emulation message board. Isang gabi, may bagong user na nagngangalang Elias ang sumali sa forum, nagtatanong ng mga basic na tanong tungkol sa emulation. Sino ba ito? Inis na tanong ni Miguel sa sarili habang binabasa ang mga tanong ni Elias. Sa kabila ng unang inis, tinulungan ni Miguel si Elias, sinagot ang mga tanong at nagkaroon sila ng komunikasyon sa loob ng ilang buwan. Sige bro, ganito yan, sabi ni Miguel sa isang chat. Unti-unti naging mas malalim ang kanilang usapan, na tila may kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan nila, lalo na tuwing gabi kung kailan tahimik ang bahay ni Miguel. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim din ang mga usapan nila ni Elias. Parang kilala na kita ng matagal, sabi ni Elias minsan. Oo nga, parang ganun na nga, sagot ni Miguel. Hindi alam kung bakit parang may kakaibang pakiramdam siya sa bawat mensahe ni Elias. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento ni Miguel at Elias. May isang kakaibang ROM hack na ibinahagi ni Elias kay Miguel na magdadala ng mas matinding kaba at takot. Isang araw habang nag-uusap sina Miguel at Elias sa message board, biglang nagpadala si Elias ng isang ROM hack ng Super Mario Bros. Pare, try mo ito. Medyo kakaiba pero interesting, sabi ni Elias. Sa una, mukhang normal lang ang laro. Pero habang tumatagal, napansin ni Miguel ang mga glitches na hindi pangkaraniwan. May mga mensahe na lumalabas sa screen na tila may ibig sabihin. Ano to? Bulong ni Miguel sa sarili. Habang patuloy na naglalaro, may narinig siyang eerie na audio file. Pinabilis niya ang playback at nanindig ang balahibo niya nang marinig ang boses na nagsasabing, "Ako si Ramon. Tok-tok, nandito na ako." Kinilabutan si Miguel. Sino si Ramon? Bakit parang may banta ang boses na iyon? Hindi mapakali si Miguel. Nag-research siya tungkol kay Ramon at natuklasan niya na si Ramon ay isang mahalagang tao sa Nintendo na namatay sa isang aksidente sa kotse noong Abril 15, 2004. Lalong lumalim ang kaba ni Miguel nang maalala niyang iyon din ang araw na nagpadala ng huling mensahe si Elias. Nagsimulang mag-alala si Miguel, lalo na tuwing gabi. Parang may mga tunog na nagmumula sa kanyang computer. Ano ba to? Imagination ko lang ba? Tanong niya sa sarili habang pinipilit na huwag magpanik.
Matapos ang biglaang pagkawala ni Elias, sinuyod ni Miguel ang internet para sa anumang balita tungkol sa nawawalang teenager sa Quezon City. Pero kahit anong search niya, wala siyang nahanap na konklusibo. Parang naglaho na lang si Elias na parang bula. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Wala pa ring bakas si Elias dahil sa takot at pag-aalala. Inimbak ni Miguel ang lahat ng kanilang mga pag-uusap at ebidensya sa isang CD. Umaasa siyang balang araw malilinawan ang lahat ng ito. Tuwing gabi naririnig pa rin ni Miguel ang mga tunog na tila galing sa kanyang computer. Parang may bumubulong sa kanya, nagdadala ng bagong kaba sa kanyang dibdib. Ano nga ba ang nangyari kay Elias? At sino nga ba talaga si Ramon? Makalipas ang ilang taon, nagpasya si Miguel na ibahagi ang kanyang kwento online. Baka sakaling may makakakilala kung ano talaga ang nangyari kay Elias. Bulong niya sa sarili habang nagtatype sa forum. Inilatag niya ang buong kwento, mula sa kanilang unang pagkikita sa message board hanggang sa misteryosong ROM hack na ibinahagi ni Elias. Habang sinusulat niya ang bawat detalye, hindi maiwasan ni Miguel na magduda. Baka naman elaborate hoax lang to ni Elias, isip niya. Pero sa kabila ng lahat, may parte sa kanya na nagsasabing may mas nakakatakot na bagay na nangyayari, na may kinalaman sa multo ni Ramon at ang kanyang pamana. Nang maipost na niya ang kanyang kwento, bumaha ng mga komento mula sa mga netizens. Grabe, ang creepy, sabi ng isa. Baka naman nagloloko lang si Elias, dagdag ng isa pa. Pero wala ni isa ang nakapagbigay ng konkretong sagot. Habang binabasa ni Miguel ang mga komento, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. Parang may nanonood sa kanya mula sa dilim. Sa huli, sinusubukan ni Miguel na kumbinsihin ang sarili na isa lamang itong hoax. Kailangan ko ng kapayapaan, sabi niya sa sarili. Pero sa bawat tahimik na gabi, naririnig niya ang boses ni Ramon, "Tok-tok, nandito na ako." Ang tanong sa kanyang isipan, totoo nga ba ang lahat ng ito? Ang bawat pagdilim ng gabi ay nagdadala ng bagong kaba at ang mga alaala ng nakaraan ay patuloy na bumabalik. Parang hindi siya kailanman makakalaya sa mga multo ng kanyang nakaraan. Sa isang gabing tahimik, habang naglalakad papunta sa kanyang kwarto, naramdaman ni Miguel ang bigat ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Parang may multong nagmamasid sa bawat galaw niya. Mga kaibigan, ang kwento ni Miguel ay nagpapaalala sa atin na ang nakaraan ay maaaring magdala ng mga multo na hindi natin inaasahan. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hindi ko na mahintay na makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa dilim. Baka si Ramon ay nandyan lang sa tabi mo.